ting blip na kumakatawan sa imbitong 970. Biglang naglaho. Tumigil ang mga usapan. Lumamig ang kape. Ang tanging tunog, ang maingay na hum ng mga makina, kasabay ng unti-unting sumisidhing takot. Sa taas ng Indian Ocean, tahimik na lumulutang ang eroplano. Walang ilaw, walang senyales. Sa ibaba, ang alon ay tila nagmumulong, malamig at walang pakialam. Ang fog ay bumabalot sa katawan ng eroplano. Isang aninong gumagala sa kalawakan ng gabi. Walang nakakakita, walang nakaririnig, at nagsimula ang paghahanap. Sa mga silid na tanging ilaw ng monitor ang liwanag, sinusuri ng mga investigador ang satellite maps. Sa karagatan, ang mga barko ay nagsasagawa ng sonar scans. Sa himpapawid, mga eroplano'y paikot-ikot na naglilibot. At sa mga paliparan, naghihintay ang mga pamilya. Yakap ang mga larawan ng mahal sa buhay. Mahigpit na kumakapit sa pag-asa. Kahit ang puso'y sugatan ng pangungulila. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang malungkot na dalampasigan, isang piraso ng debris ang dinala ng alon. Dahan-dahan, yumuko ang isang investigador. Nanginginig ang kamay habang dinadampot ang sirang bahagi. Sa itaas, isang malawak na tanawin ng dagat. Malayo, walang katapusan, at tahimik na nagtatago ng katotohanan. Lumipas ang mga taon, ngunit nananatili ang mga tanong. Sa isang madilim na silid, nakatingin ang mga investigador sa isang malaking mapa. Mga pulang guhit na tila walang patutunguhan. Isa sa kanila'y tumitig sa bintana, pinagmamasdan ang gabi. Hanggang ngayon, tanong ng mundo, saan nga ba nagpunta ang Flight MIM-70? At bakit?